as canon nung lineup nila dito. And sabihin na natin, medyo greedy. Pero minsan naman, greed is good. Greed is good. Siyempre, Pinas yan eh. Oo, Pinas yan eh. Tsaka ito ang malapit dyan. I-nerf nyo na yung hero. I-nerf nyo na yung Lapu. Patagalin nyo na ng 10 seconds yung ultimate sa early game. Pero hindi mo man-nerf si Edward. Wag. Pang-5 beses na eh. 3, 4, 5, 6, 7. 3 straight World Championships. Diba? Tatawagin ba yung Mr. Consistent kung hindi naman consistent yung laro? Tama. Diba? At ngayon makikita natin yan. Ang katanungan, titigas ba ang buhok ni Lapu-Lapu pag Magellan? Di ko sure. Diyan natin malalaman mamaya sa laban na ito. Medyo na-caught off guard ako doon. It comes when you least expected it. Tama. Pero ano bang i-expect natin sa laban na ito? Bukod sa pagbawi ng Aurora Gaming, ito yung laban nila against the Sharks of Cambodia. This is CFU versus Aurora. And definitely, pwede nating pag-usapan, dissect yung composition nila. Diba? Boxy with the badang. Sorry. Boxy CCCC with the badang. This can help para mapigilan yung tapang na meron yung Aurora. Pero that can't definitely help para ma-access yung likod. Yun nga, kasi ang maximum value ng badang counter-engage. Yup. Hindi talaga siya yung mga pang-engagean, mga panghabulan, hindi. Pang-counter-engage yung ang tapang ni OP sa ginawa niyang yun. Yung double dash, pag ikaw napitikan ng isang cosmic vision ng Lunox at that time, pwede kang mamatay sa ganong klaseng buhay. Oo, pero disiplina mo na Kuya Yue. Kasi, syempre, ayaw nilang i-take yung risk. Pero ngayon, pwede. Naramdaman ni Boxy yung update, di ba? Napa-flicker, pero aabutan pa rin ni Kuya Yue. Kaya nga yung mga pating nasa ilalim ng dagat kasi kapag binigyan mo ng liwanag, mahihirapan silang maghanap. Tama. And this time for Aurora, as early as that, matagal yung Lunox, napaka-late game yan. Kailangan 2 item para mapagana mo. Pero sabi ni Yue, walang late game pag yung mismong badang na, mismong si Boxy CC na yung lumapit sa amin. Parang binigyan mo ng pagkain, hindi mo kakainin. Hindi, kakainin mo na. Oo. Diba? Hinain na sa'yo eh. Diba? And definitely a nice pick-off mula dito sa Aurora. Pinag-usapan kasi natin sa panel kanina eh, yung box in or lights out. Pero ang na-out doon, ang na-knockout doon si Kuya Boxy. Pero si Wado dito yan yung din eh. Kailangan nilang pag-ingatan. Of course, he has the flicker, the cloud form. Ay, oo. Kaso lang, merong brilliance. Merong traceless. Di ba? Si Edward, crowd control immunity. CC yun. CC immune, di ba? Pero yung turtle, sinisimula dito ng CFU. Nandyan na nga yung sinasabi natin, crowd form. Pero mapasok din si Wado para kakuha ng turtle doon. Atras sa buong Edward! Sabi ni Edward, ang sagot, matigas nga ang Lapu-Lapu doon sa likod tutumba. Ang isa, detective is gonna go down. Yung brilliance na binanggit natin, pag disengage, pag kailangan na. Yup, na-secure man ng CFU yung turtle. Definitely Aurora Gaming has the upper hand. Look at light. Men, sobrang liwanag na ang ginagawa niya lang dito ay talagang guluhin ang CFU Gaming at muntikan ng maubos yung playthings dun sa gitna. Nakapag-farm si Demon Kite. Pinag-uusapan natin kung gaano ka-obsess sa objective si Demon Kite. Nung nakikita niyang, uy, walang nakadepensa, kukunin ko yung playthings. After kumuha, nung pagong na yon, sabi niya, sige, okay na ako. Kain nyo na yung turtle. Maagaw na ni Wado. Akin na lang yung playthings. Tama. Buong-buo niyang nakuha. Halos buo, to be exact. And yun naman yung nakikita nating galaw ni Demon kahit paggamit niya yung YSS. Remember, MPL Philippines, nakita natin kung paano sila kumuha ng torre sa gold lane ng sobrang aga. Oo, alam nila kung paano paggaganahin tong lineup na to eh. And gusto ko rin na nakukuha nila yung early momentum despite the fact na kailangan pang mag-scale ng mga heroes nila. Yep. Diba? Ibig sabihin lang, napapaaga nila yung pag-scale niya, napapaaga nila yung late game na dapat mamaya pa, nagiging early game yung power spike ng mga heroes nila. Tsaka binanggit mo kung lights in, box out. Ang ginawa nga ni Light doon kanina, light in, tapos light out. Tanggalin mo na si Box sa equation. Ako na lang lahat kasi
laging naka-on yung ilaw. Hindi namamatay. Sa matindi ba, no? Si Light, binabox out din talaga. Oo, di ba? Yung buong miyembro ng CFU. Nahirapan silang lumapit dito. And for OP, yun siguro yung sagot para Okay. ma-access yung backline. Get that AOG. The question is, can that AOG help para talaga maabot? Kasi babalik tayo dun sa punto na ang daming immunity sa crowd control ng Aurora Gaming. Second turtle of the game. Sinimula ng CFU, Aray ko. pero naka-ready dito ang Aurora. This is gonna be a 5 versus 5. Si Light pumasok na. AOG doon sa may bush pero papasok din sa likod si Wado. Kaso nga lang si Detective agad, si Boxy si din ang nawala para sa side ng CFU. Ngayon si Wado? Wado ay naipit na, wala na siya magawa pa. Thunder, pero hindi niya kinayang damage ni Doming Kite at 3-man down from CFU Gaming at isa lang ang kapalit. That's gonna be Demon Kite. Masabi ko lamang doon, nice pick-off mula kay Wadu para ma-access si Demon Kite. Pero dahil bias tayo, nicer play mula dito sa Aurora Gaming. Getting 3 kills against CFU. Definitely hindi pa rin makukuha yung turtle. The damage is damaging na ngayon. Ang sakit na nung Lunox. Ang sakit na nga rin ni Doming kahit partida 5 minutes in pa lamang yan. Si Boxy napilitan siyang mag-dash out dahil nasaktan siya sa mga bala at Pasok sa mga si Wadu. purple liquids na binibigay ni Yue. Ngayon, sinusubukan muli ng CFU na kunin yung posisyon. Edward? Edward ipapasok with that bravest pointer and the last special will connect against Detective but still, they're gonna get that turtle down. Tapos nasaktan pa si Yue at si Demon kahit sa likuran at si Edward ay naipit na sa dalawa ngayon. Nakabawi ang CFU Gaming. Kailangan lang pala ng oras. Kailangan lang ayusin ng konti. Ngayon si Light, ginagawa lahat para madepensahan yung Torres sa gitna. Pero babagsak siya sa Sky Piercer. Naging numero mula kay Sing. Bagsak pa yung Torre doon. Lahat ng yun na panalo ng CFU. Kaya naman biglang tumabla yung laban. Good engagement mula dito sa CFU. Gandang zone. Talagang hindi nila pinapalapit si Demon Kite. Hindi rin nila pinalapit doon si Yue. That is why na-secure nila yung turtle. And not just the turtle. Even yung turret onto the mid, yung turret doon sa baba, na-secure ng CFU. But still, 300 to 400 yung gold lead. Ganun lang kaliit yung lead na meron sila. Pero, again, kailangan ng Aurora maging maingat. 'Di ba? Kailangan nilang lumaban as one. Alam din nila na kailangan mag-farm ni Domeng, pero hindi pwedeng lumaban agad pag wala si Domeng. Kumbaga alamin kung kailan talaga nararapat. And by that time, ay hindi pa kaya ng Aurora Gaming. Sila yung nadali doon sa posisyon na gustong gawin ng CFU Gaming. Ngayon ay kumakalma na. Unti-unting pinapabagal ng Aurora Gaming yung takbo ng laban. Because they need it. Kailangan nilang bigyan ng oras pa yung Claude at yung Lunox na ngayon ay naka-golding one na perhaps going to a Holy Crystal or even a Blood Wings right away. Or even yung bagong buff na item which is yung Lightning Tranchon. Pinataas kasi magic power na onte. Oo, masakit na yun talaga. Di ba? Even the Genius Wand ngayon ay talagang nanunukot yung kahaptian nun. And I really love how Domeng Kite is actually just focusing on farming. Pero wait lang wait lang. Nakita siya doon ni Wadu. Okay, nagmintes si Wado doon. At ang tapang ni Doming, no? May kaharap na siya. Pero ano, lalaban ka? O ito, pinagbabaril lang ni Doming. Ano lang ni-normal lang na parang walang nangyari, na parang wala siyang nakita. Friends sila. Oo nga. Friends sila ni Wado doon sa part na yon. This time, wala nang kaibigan dito. Turtle na. Pag-aagawan mo ng dalawang kupunan, si Edward ay nakaharap na. Si Sing ang nakita niya. Kailangan din mag-dash out ni Sing doon kasi pwede siyang hindi biruin ni Edward eh. Oo, kailangan pa rin maging maingat din dito ni Sing. Pero wait, laban na. Doon sa gitna, Boxy, sumabak na. Andun yung kinopyang AOG, si OPI, sumubok doon sa likuran. Pero si Detective ay kaya lang ilayo ang mga members ng Aurora against Boxy, low on HP. Nandun pa si Wadu. And nandun paggamit na rin ng brilliance itong si Yue. So after all that exchange, walang casualties. Yup. Mukhang libreng makukuha ng Aurora yung turtle. Walang namatay sa kahit anong kaguluhan kanina. Pero mukhang dito pa lang. Si Sing yung naabutan. Sa kadulo-duluan ng AOG. Tumama pa. 'Di ba? At nakuha pa ng Aurora yung kill. And not just kill. Yung turtle dead ay nakuha nila. Mukhang nakukuha na rin ng Aurora yung groove na kailangan para din makuha yung control sa game. At talaga nga namang pahirapan dito ang CFU. Ngayon basag na rin yung Torre dun sa baba. CFU, sila yata yung kailangan mag-decide when to commit and how to commit sa mga teamfights. Kasi parang sa Aurora Gaming PH ngayon, pwede na mag-hard commit.
Diba, as early as now, yung mga ganong klaseng dive, I almost thought na makakatakas si Sing doon. Akala ko lampas na doon sa area ng AOG. Oo. Pero abot pala, pixel perfect, dulong-dulo, plus na ton. Imagine, ganong control lang, a minimum of 2 seconds. Pwede kang i-burst ng mga members ng Aurora. Oo, ang bilis pa nung follow-up eh. 'Di ba? And actually, sinimulan nga ni Doming kanina ng Blazing Duet. Parang yun pa yung naging panimula. Yung gun start dito ng laban. Pero ngayon, may vision na nanggaling dun sa ulti ni Demon Kite. Lalaban ba sila? Mukhang tinatakot lang nila ang CFU. And for CFU on the other hand, kita at ramdam din natin how they're defending dun sa gitna. As in, all-in depensa. Ayaw nilang mabuksan yung kanilang mid lane against Aurora. Kasi if mabubuksan yan, tingnan mo yung Aurora. Yung kanan nga bukas, yung baba nga bukas. Talagang tinatry nilang paliitin yung control, yung gagalawan dito ng CFU. Sinusubukang mayat-mayang ipitin. At kung ibibigay mo pa yung gitna, sobrang ease of access niyan para sa Aurora. So that explains yung pagdepensa nga ng CFU Gaming. Yun yung magandang ginagawa nila. Hindi nila gini-give up yung pwesto na yan. Hindi nila binibigay sa Aurora Gaming PH yung kalayaan. Now for this Lord, up na yan. Pwedeng simulan, pwedeng sayawan, pero kung usapang sayawan, you would naturally give it to Aurora considering na ang taas ng poke, sobrang mobile enough, hindi madaling hulihin, at ang panghuli lang ng CFU Gaming, yung pader ni Box CCC. Tama. Saka kung sayawan lang din, ngayon nagsisimula na yung steps na meron ng Aurora. Ay, pumasok na si Edward sa likuran at unti-unti babagsak ang mga buhay ng CFU Gaming. Kaso nga na si Detective ay nakahanap ng isang counter. It's Doming Kite falling down kasabay ni Yue. Low on HP si Sing. Nandiyan si Detective. Si Edward ay sumusubok na i-kite papunta doon Wait kay lang. Light. Pero namatay ang triple Sakit. kill. Nakabawi ng bigla ang CFU Gaming. Tinatry pa rin ni Edward mabuhay dito. Anytime, magiging available and online na naman yung ulti ni Wadu. Pero nandun, yung pagsalubong. Itong si Sing pero nakita ni Edward. Mr. Consistent. Nakita niya na pwede namang dalawa kayong labanan ko. Si Wadu, natakot na rin siya mismo. Kaya lalayo na lang yung dalawa. But still, Edward stepping up. Yung lamang na dapat ang CFU, dahil kay Edward, hindi kayo lalamang. Ito ang pinaka-embodiment ng i-nerf mo yung hero pero hindi yung player. Pinatagal mo yung ulti, eh di ba patagalin ni Edward yung laban, hinintay lang niya yung moment na maging up ulit yung ulti niya, tsaka niya pinalagan. Oo, naghihintay si Wado doon, pero siya naman naghihintay, may engage mula kay Foxy, napakagandang setup doon, wala agad si Yue, but Demon Kite will prevail. They got that Lord down, humahabol ngayon ang Aurora Gaming, AOG mula kay Light doon sa likuran. Ngayon yung tatlong miyembro ng CFU Gaming ay nagtatakbuhan, humahabol sila pabalik. Nandiyan si OP, nandiyan si Wado at Sing, pero nakuha na ng Aurora yung kanilang gusto. Lord plus 1, pero may isang kapalit, that's Yue falling down. Retribution, Lord secured mula dito sa Aurora Gaming. 'Di ba? Willing silang i-sacrifice yung ilan sa kanilang mga players para lang doon sa pinakamalaking picture ng game na to, sa bigger objective which is the Lord. In CFU Gaming, nandun yung nandun yung pagka-teamfight centric nila. But then again, for Aurora, alam nila paano lalaruin yung laro eh. Exactly. Alam nila paano lalamang sa mga teamfights. And even si Light, na kanina nabibigyan, ngayon hindi na. Ang kunat na ni Light. But then again, yung Lord dun sa gitna, tila ba, madali lang para sa CFU pabagsakin. Nakita pa nga, nadamay pa si Kuya Edward. Sinalubong sa doon ng CFU Gaming. Na-burst down yung Lord kasabay ng pag-burst down kay AOG. Edward. May kinopyang AOG itong si OP. Pero dito mga mayon kay Demon Kite. At kakalma ang Aurora Gaming PH. Hindi pa sila pwedeng magmalalim ng ganon kasi kahit pa sabihin mong lamang sila ng 2.6k, sila naman, kaya silang banatan ng CFU. Masakit na rin yung damage. Oo, nandun yung damage and even the sustainability. Nakikita natin na si Detective, ang ganda nung paggamit niya dito sa Leo Mord. Oo. Alam niya when, how to sustain. Pero si Wadu, medyo malalim kaya boy. Nandiyan si Light. Sumubok na sa lubungin siya, pero si Yue pa rin nakukuha ng kill. Ngayon nandiyan si Doming Kite. Kaso nga lang napatumba. Pero sabi ni Yue, sige, ako nang bahala dyan. Ngayon nandiyan pa yung parko na magmumula kay Demon Kite. Tumahabol pa rin si Yue sa likuran. Pero aatras na ng tuluyan ng CFU. It's Doming Kite. Nakapalit ng dalawa. Nakita natin dito,
kung paano nilalaro ng Aurora Gaming, paano nila binibait, paano nila kinakait ang CFU Gaming. Sadyang tinamaan lang din ng lintik si Kuya Doming eh. Nagulat sa ang hapdi naman pala talaga nung damage na nangagaling dito kay Detective. For that Leo Mord, look at his items. Diba? Manunot din naman talaga since may Hunter Strike siya dito and diba, brute force nga lang yung defensive item niya. So, Oo. when it comes to the damage, talagang manunuot yung damage output. Kapag lalo na pag tinawag mo pa si Barbil, napakasakit na yan. Pero ang maganda rin na ginawa ni Yue doon, kanina we're talking about that magic wand that could possibly be a lightning transon of Blood Wings. Pero ang ginawa niya, Divine Glaive. Glaive, para may penetration agad nang wala pang magic defense. Si Doming oh. Tapos din naman yung tapang ni Doming doon. Pwede siyang bigyan doon ng isang batang kung tutuusin. Kung alam na nandun siya. Oo. Alam eh. Di ba? Tapos katabi niya lang kanina si Boxy. Kaso na dyan si Edward pumasok na with the bravest fighter na nakot lang ng bahagya. Level 14 si Edward. So, ibig sabihin, taga lang may counter-engage doon. Tumara na rin si OP. Doon si Mata sa ikuran, pero maggulo yung Aray! formation na si Doming Kite ang nabigyan. Ngayon pala na rin si Yue. Yung dalawang damage dealers ng Aurora ay tumumba. Sinusunod pa si Demon Kite. Pero si Detective ay kamuntikan na. That's 3 men down. Mukhang libreng lord to for CFU. Boxy in. Binoxing din with the flicker. Nasurpresa doon ng Aurora Gaming. And this is gonna be a free lord para sa Sharks ng Cambodia. Nagulat, nasurpresa, and enough din naman yung damage Detective. Yung pinapoint out natin kanina, magiging enough ba yung Leo Mord na yan para abutin yung backline? And dun sa pagkakataon na yun, the answer is yes. Enough siya para makasustain, enough siya para patayin si Yue. And look at Yue, even though he has the brilliance, parang ang hirap nga din ng buhay niya dito. Even yung flicker hindi niya na nakomit. Diba, hindi na siya nakapag-react doon sa burst damage na yon mula sa CFU. That explains so. 756 stacks on this Granger. 49 on his Sky Piercer para kay Sing. So hindi na biro na damhin mo yung mga bala. Hindi na biro para mabuhay pa yung mahuhuli ni Boxy. Kanina sinasabi natin hindi pang engage yan. Pero pinapatunayan ni Boxy na hindi naman box out yung gagawin kasi box in talaga yan. Papasok ng tuluyan. Nandun na si Wado with a setup. Kaso nga lang, wala sa nahuli. Si Edward ay naisip sa gitna. Oh my God! And here comes Demon Kite. Nandito yung damage dealers ng Aurora Blade. C2 wet. Wala kay Doming Kite. Ituloy na rin ni Yue para bumagsak ang tatlong miyembro apat ng CFU and a triple for Demon Kite, make it a maniac. Isa na lang. Isa na lang. Sige habol. Takbo hanggat may lupa. Pero di na yon. Papatusin pa ng Aurora. Gitna na lang. At pwedeng tapusin. Matagal ang death timers. Tila ba pinapaganda lang talaga yung storya? Akala natin lugi pero sa isang iglap lang, babalik sa Aurora ang lead. Sila na yung magmamarcha dyan sa gitna. Anytime soon, mabubuhay na rin naman sila Wado pero Torre, base turret, ang minamata ngayon ng ating mga kababayan. And double ba? Nakatingin ang Aurora pero sabi nila sige wag muna. Disiplina. Matagal pa yung Lord. Maaaring humanap muna ng play. Bumalik muna sa pagdepensa. Pero nakita na natin. Oo, mukhang lugi. Mukha lang yun. Oo, akala nyo lugi? It's a prank. Parang wala lang nangyari. Diba? 1.5k lead. Nasa kamay na ulit ng Aurora. And doon natin makikita yung damage nila. Literal, damaging talaga. Kasi napakasakit na ni Doming. Napakasakit ni Yue. Dagdag mo pa yung scaling na jungler dito netong si Demon Kite which is the Yisun Shin. Men, kahit sino sa lineup ng CFU, hindi tatagal. And kanina, medyo naging maasim din doon si Kuya Wado. Alam mo pa naman ang gusto ng mga Pinoy, sinigang. Tama. So nilantakan nung umasim dito si Kuya Wado. Naku, nilantakan lang talaga. Ang dami pang variations dyan. Sinigang sa miso, sa sampalok, Sa bayabas. gabi, sa bayabas. Ang dami yan. Pero lahat yun papatusin. Uy, Edward? Ng Pilipinas. Edward, ano paggamit ng Bravest Fighter? Papalayo. Ginamit yung Cyclone Eye para tuluyang makatakas doon. 8 seconds bago magkaroon ng Lord. Maaring dito na naman magsimula ng isang matinding laban. Nakadepende kay Boxy. Nakadepende sa counter-engage ng Aurora. Ganon, tumatakbo ang istorya. Tinatry dito ng CFU na i-slow push yung itaas na bahagi. Kinat nila yung minions para makalamang may conceal play.
Ngayon, nakita na rin naman sila Boxy, hawak ng CFU, yung kalamangan sa pwestuhan dyan sa Lord. At alam din naman to ng Aurora, kaya maingat silang lumalapit. Hindi basta-basta sumusunggab dun sa Lord kasi alam nila anytime na sumilip, baka may kumagat na pating. Hindi muna, basta Edward! Pero sabi ni Edward, sige ako na! Ako na yung papasok mag-isa. Pinalayo niya lang. Edward! Delikado yung buhay niya. Wow! Pero si Wado ang nawala. Blazing, do it! Sa likod namin, Blazing, do it na naman. Wala kay Doming Kite. Ang sakit ng damage. Detective's gonna go down. Wado wala na rin. Si Boxy, CCA wala. Natanggal nga lang yung immortality ni Demon Kite. Pero yung dalawang members ng CFU, I doubt makakalapit pa yan. I-nerf nyo man yung Lapu pero hindi nyo talaga mananerf si Edward. Anong may mga pating? Si Edward na mismo yung magdadive sa teritoryo ng mga pating sa mismong Cambodia. Hindi na siya natatakot at ngayon mukhang hindi na nga sila maglo-Lord. Gusto na nilang tapusin yung laban. Wala nang dasal-dasal. Wala nang pansin pa sa Lord. Kasi diretso na lang ang tingin ng Aurora pero napabak din at napaatras. Lord na lang. Biglang kumambyo ng paunti. Biglang primera ng saglit. Aurora Gaming PH will take this Lord as free as they can. Pinaglalaroan yung feelings natin ng Aurora eh. Kanina pinapakaba tayo kasi nalulugi tapos biglang bugs. Hindi na. Ngayon naman pinapa-excite tayo. Kala natin tatapusin pero wait lang. Biglang binitin pa. Oo, wait lang. Hindi pa namin tatapusin. Kung sa mga palabas, may cliffhanger. Ay, oo. Abangan sa susunod na kabanata ng Ay. Aurora Gaming PH na CFU Gaming. Ano kayang mangyayari dyan? Di ba? Ano kayang mangyayari dyan sa next episode? Pero ito na kasi, next episode na. Ang nakaraan sa Aurora Gaming PH at CFU Gaming. Ayan. Nakuha ng Aurora yung Lord at nagmamalsa na ngayon papunta sa gitnang bahagi ng mapa ng CFU Gaming. Nakahanda ang Aurora na pumasok sa base ng CFU. Papasok sila dun sa baba. Mukhang ito na yung istorya. Ito na ba ang huling kabanata? Ngayon si Detective pa yung una yatang mababala pero si US Sakit! ay binura ni Sing. Tinamaan siya ng mga bala ng mga pating. Ngayon diretso si Uy, si Edward! Sa tatlong miyembro at muntikan pa makapatay ni Blazing Doom and Winter Trouble lang kay Dominic Kite. At narito ang liwanag ng Northern Lights. It's Aurora Gaming Philippines taking down